Magsipo tayo sandali, no? Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Tingin ko lahat tayo ay nangangailangan ng gabay. Bata man, matanda. May pinag-aralan man o wala. Kaya nga, kapag tayo ay nawawala, naliligaw, gumagamit tayo ng mapa, ng compass, o kaya ng GPS, o kaya ng Waze. At minsan kapag tayo ay nasa mga mall, tumitingin tayo sa may directory o nagpupunta tayo sa help desk o kaya sa concierge para tayo ay magabayan. Lahat tayo ay nangangailangan ng gabay. At sa ating ebanghelyo sa ngayon, pati yung mga pantas ay nangangailangan ng gabay. At ano ang nagsilbing gabay para sa kanila? Yung tala. Siguro magandang paalaala po yan sa atin. Yung mga pantas nga sa ating ebanghelyo ay nangailangan ng gabay, pakaya tayo. Pero kailangan din ay maging maingat tayo kung talagang tala yung ating sinusundan. Kasi nga ang sabi nga natin, hindi lahat ng nagniningning ay talagang tala. Kasi magandang ating ding tignan ay saan ba tayo dinadala nung talang yun, kung yaan ay totoong tala. Pag sinasabi nating tala, yaan ay kumakatawan sa ating pag-asa, sa ating pangarap. Kaya nga sinasabi natin ay wish upon a star. Kapag mayroong lumitaw na tala, doon tayo nangangarap, doon tayo umasa. Pero maganda po itong ating ebanghelyo sa ngayon, sapagkat yung tala na sinundan ng mga pantas, saan sila dinala? Walang iba kung hindi sa isang marume, madilim at mabahong sabsaban. Maganda po yung simbolong yun. Kasi sa isang banda, sa ating buhay, meron tayong mga pag-asa, meron tayong mga pangarap, lalo na ngayong pasimula pa lamang yung taon. Sabi ko nga, marahil marami sa atin, meron tayong listahan na gusto nating simulang gawin. Pero magandang ating din tanungin, yung ating sarili, paano kapag katulad ng mga pantas sa ating ebanghelyo, yung ating mga tala sinusundan, ay akayin tayo sa isang marume, madilim at mabahong sabsaban. Kasi may mga pakakataon, ang sabi nga natin, yung expectation natin hindi nami-meet ng realidad. Kaya nga minsan sinasabi natin, ang tagal-tagal kong inintay, ito lang pala. Ang tagal-tagal kong nagpakahirap at nag-aral, yan lang pala ang kahihinatnan ng aking buhay. Ginawa-gawa ko ang lahat para sa aking asawa, para sa aking mga anak. Bakit ito ang nangyari sa amin? Kasi may mga pakakataon, we are disappointed kapag tayo ay inakay ng ating pag-asa, ng ating pangarap sa mga sabsaban, kung saan ang sabi ko nga, yun ang ating mga hindi inaasahan. Yun ang ating hindi napag-isipan. Tandaan po natin, yung mga pantas, sila hindi nakatira sa paligid lamang ng lugar na yun. Linggo, marahil buwan, ang kanilang binaybay para lamang kanilang masundan yung tala. Pero mga kapatid, ngayong buong kapistahan ng pagpapakita o epiphany, magandang ating tignan, ano ba yung ating pwedeng matutunan mula sa mga pantas na yaan? Sabi ko nga, sila ay pantas, hindi sila mga hari. Bagamat sa sinasabi sa Salmo 72, sila ay mga hari. Pero madalas sa ating ebanghelyo ang sinasabi, sila ay pantas. Ibig sabihin, hindi lamang basta matalino, kung hindi nag-iisip. Kasi may mga pakakataon, ang sabi ko nga, baka tayo ay na-disappoint dahil iba yung realidad sa ating mga expectation sa buhay. Pero sana tayo din ay nag-iisip ng mga pantas at tayo ay hindi very reactive. Kasi ang sabi nga natin, wisdom comes with age. Kasi kapag tayo ay bata, tayo ay very reactive. Tayo ay pabigla-bigla. Sabi natin, bukso ng damdamin. Pero habang tayo ay tumatanda, tayo ay nakapag-iisip, ating nakikita paano kapag yung talang ito ay akayin tayo sa mga sabsaban na ating hindi inaakala at inaasahan.
Tatlong bagay po yung ating pwedeng matutunan sa mga pantas na ito. Una, kapag tayo ay inakay ng ating mga tala sa ating sabsaban, hanapin natin doon si Jesus. Hanapin natin doon si Jesus. No? Siguro isipin po natin, yung mga pantas na ito naglakbay ng malayong lugar, ng mahabang panahon, pero sila ay dinala ng tala sa may sabsaban at ang kanilang kaharap ay isang sanggol, isang bata. Tandaan natin ang kanilang tanong kay Herodes ay, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Siguro kung tayo yun, hari, bakit nasa sabsaban? Hari, bakit nakabalot ng lampin? Hari, bakit umiiyak na sanggol? Pero yan ang isang magandang aral ng mga pantas. Hindi sila umalis. No? Kasi pwedeng may mga pakakataon kapag tayo ay na-disappoint kasi inakay tayo ng tala sa ating mga sabsaban, agad-agad tayo ay nabigo, agad-agad tayo ay umaalis din. Ito lang pala, walang kwenta. Sayang yung aming pagod. Kami ay nabudol. Pero hindi ganoon ang pag-iisip ng mga pantas. Sila'y nanatili. Bakit? Kasi bilang pantas, alam nila kung saan sila dinala ng tala, andoon ang Panginoon. Kung saan sila dinala ng tala, merong dahilan, merong sinasabi ang Panginoon sa kanila. Kuro yan po yung unang ating tignan. Ano ba yung ating mga karanasan sa ating buhay na madalas kapag tayo ay nabigo, nadismaya, nasaktan, tayo ay agad-agad umaalis. No? Tayo ay agad-agad pinanghihinaan ng loob. Kung maganda pong ating pag-isipan, yung bagay na yaan. Merong bang hindi maganda na nangyari sa iyong asawa, pero ang tanungin ay bakit nangyari ang bagay na iyon? Merong bang nangyari sa iyong anak na hindi mo inaasahan? Ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo bilang isang magulang? Merong bang pangyayari sa ating buhay na ang tagal-tagal nating inintay ang isang bagay, pero hindi ito yung ating inaasahan, magandang ating hanapin doon ang Diyos. Yan ang unang ating tingnan. Weak people see God only in the good, but strong people see God both in the good and the bad. Ang mga pantas, hindi umalis. Kasi alam nila na mahaba man ang kanilang paglalakbay, merong dahilan kung bakit sila'y dinala ng tala sa may sabsaban. At merong gustong sabihin ang Panginoon sa kanila. Yan ang unang hamon sa atin. Huwag agad aalis. Huwag agad magtatampo. Sapagkat kung saan tayo dinala ng ating mga tala, hanapin doon ang Diyos. Pakinggan doon ang Panginoon. Tignan natin ano bang gustong sabihin ng Panginoon mismo sa atin. Pero pangalawa mga kabatid, sa ating ebanghelyo, kung kanilang nadatnan ang sanggol, yan ang pangalawang hamon sa atin. Ialay natin ang lahat-lahat sa harapan ni Jesus. Sa bagasan ng Ebanghelyo, ang sabi dito, lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Ibig sabihin, talagang pinaghandaan nila yung paglalakbay na yun. Siguro kanilang sinaliksik na kapag lumitaw yung talang yan ang hudyat na ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. Pinanganak na ang manunubos. Pero ano ang kanilang nadatnan? Bata. Siguro kung tayo ang mga pantas, ang tanong natin ay ano ang gagawin ng bata sa ginto, kamanyang at mira. Pero yun ang kanilang pinaghandaan. Pero ang maganda sa mga pantas, they did not hold back. Kasi minsan, kapag tayo ay nadismaya, na-disappoint, ayaw nating ibigay ang lahat-lahat. Tayo ay nag-hold back. Ibig sabihin, may mga bagay na ating hindi gustong ihandog o ialay. Sabi nga nung isang nabasa kong libro, mayroong malaking kaiba yung average people and above average people. Ano yung kanilang pinakaiba? Yung average people, ginagawa lamang nila yung minimum. Yung above average people, they do their very best, but at the same time, they give something more. Kaya nga ang sabi, yan ang pinakamahalaga.
hindi lang basta may maiabot sa may sanggol. Kung hindi ibigay natin ang lahat-lahat, may mga pakakataon kapag hindi ito yung ating inaasahan, tayo ay hindi nagbibigay ng buong sarili. Ating hindi ibinibigay ang ating buong panahon. Ating hindi ibinibigay yung ating buong pansin. Yan ang pangalawang ating tanungin po sa ating mga sarili. Sa sitwasyon ba kung saan tayo ay nandoroon, are we giving our very best? Sabi ko nga, hindi tayo nawawalan kapag ating binibigay ang lahat-lahat. Kung hindi ipinapakita lang natin doon yung ating dedikasyon at yung pag-ibig. Bilang magulang ba, binibigay mo ba yung lahat-lahat? Bilang anak ba, ginagawa mo ba ang buo mong makakaya? Bilang isang kapatid, kaibigan, ang lahat-lahat ba ay naihahandog mo sa mga taong mahalaga sa iyong buhay? Pangalawa, ating tignan yung mga pantas. Kahit bata ang kanilang nadatnan, ibinigay pa rin nila yung lahat ng kanilang inihanda. Wala silang itinago, wala silang ibinalik sa kanilang mga sarili, kung hindi ang lahat-lahat ibinigay. Alam po nyo, sa mga Heswita, merong isang salita ang napakahalaga, yung salitang magis. When you say magis is excellence, excellence. Dati naalala ko yung aming teacher in high school sa Spanish, lagi siyang galit sa amin sa loob ng seminaryo. Ang sabi niya sa amin, kayong mga bata, basta magawa, basta makapagpasa ng assignment, basta makapagbigay ng report. Ang sabi niya sa amin, ang mahalaga, ginagawa nyo yung inyong the best. Yan ang pangalawang ating tignan. Ang mga pantas, they are wise. Why? Because they were giving their very best kung saan sila nandoroon. Ito yung pangalawang ating tignan. Minsan iniisip natin, Panginoon, siguro sa ibang lugar, I will give my very best. Siguro sa ibang tao, I will do my best. Pero hindi ganoon ang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Saan man tayo dalhin ng tala, doon natin ibigay ang lahat-lahat ng ating mga sarili. Pero pangatlo po at panghuli, kapag ating nakatagpo si Jesus sa may sabsaban, dapat daw baguhin niyaan ang direksyon ng ating buhay. Sabagas sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Sabi nga natin mga kapatid, kapag talagang ating nakatagpo si Jesus, hindi tayo pwedeng manatili kung sino tayo tulad ng dati. Something will change in us. Merong mababago dapat sa atin. Bakit? Kasi na-realize natin, nakaharap na natin mismo ang anak ng Diyos, ang manunubos. Hindi lamang ganoon tayo kamahal, kung hindi ganoon tayo pinahahalagahan ng Panginoon. Ito po yung pangatlong ating tignan. Maliwanag ba sa atin ano yung mga Jesus ng ating buhay? Ibig sabihin, Jesus, ito yung mahalaga sa atin. Ito yung treasure natin. Ano ba yung iyong Jesus sa buhay? Baka yung Jesus mo ay yung iyong pananampalataya. Ang tanong, iniingatan mo ba maigi yan? Baka ang iyong Jesus ay ang iyong trabaho. Ang tanong, binibigay mo ba ang lahat-lahat para yan? Para ito ay hindi mawala sa iyo. Ang Jesus marahil sa iba ay yung kanilang mga pamilya. Tayo ba mismo ay umiiwas sa mga bagay na pwedeng makasira ng ating pamilya o ng ating relasyon? Kasi kung malinaw sa atin yung ating mga Jesus, dapat malinaw din sa atin yung ating mga Herodes. Sabi nga, don't expose Jesus to Herod. No, bakit? Kasi pwedeng mapatay si Jesus. Yung ating buhay ganoon din. Huwag nating i-expose yung ating mga treasure sa mga panganib. Kasi dapat yung ating mga pinahahalagahan na kayamanan sa buhay, yun ang ating iniingatan at yun ang ating pinahahalagahan. Ito po yung pangatlong ating tignan. Ano ba yung kailangan nating baguhin sa ating buhay? Kasi baka meron tayo mga nakaugaliang direksyon. Baka meron tayo mga quote-unquote ruta na ating laging pinupuntahan o dinadaanan. Pero yung mga pantas, kaya sila pantas
kasi alam nila na kailangan ingatan si Jesus. At para maingatan si Jesus, kailangan magbago ng direksyon sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi lahat ng tala sa ating buhay ay dadalhin tayo sa mga bagay na ating inaasahan at pinapangarap. Paano kapag yung talang yun, dinala tayo sa sabsaban? Matuto tayo sa mga pantas. 3 yung ating pwedeng gawin. Una, huwag umalis. Dahil sa sabsaban, ating pwedeng makita si Jesus. Pangalawa, ibigay ang lahat-lahat. Kasi kapag ating binibigay ang lahat-lahat, hindi naman tayo nawawalan. Kung hindi tayo lamang ay nakapag-aalay. At pangatlo, kapag ating nakatagpo ang sanggol na si Jesus, baguhin natin yung direksyon ng ating buhay para ating maingatan si Jesus sa ating kalooban.